Si Danny Atienza, Phenomenon. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita. Punong-puno ng impormasyon. Laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Maligayang kamalayan mga kaibigan. Ang ating oras alas 4:06 na po ng hapon. Makakasama nyo kami ngayong araw na ito. Hanggang alas 5 po yan ang tabayanan nyo pa mga magagandang kamalayang aming pag-uusapan dito. Ako po si Joyce Molon at syempre na-miss ko itong dalawang kuya kong guwapo daw. Hindi ka namin na-miss. Tato Malay at Albert Padlan. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po sa inyo. Welcome sa Kamalayan. Buenas tardes. Marami tayong pagtatalakayin today. Very interesting. Sana hindi masyadong controversial. Bakit hindi? All positive. Yun ang ating gusto. Kahapon parang nainis ako. Bakit? Ano na? Anyway, moving on. So, ganon. Tato. Okay, magandang kahapon. Magandang kahapon. Magandang kahapon. Ngayon, mas maganda pala. Magandang kamalayan sa inyo lahat. Ayun, kasi sabi ko kamalayan, ha? Sabi ko kahapon. Kakasi. Yung tsaka hapon na pagsama kamalayan. So, ito po ang inyong likod, Tato Malay, na makakapiling ninyo hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw na ito. At, wow. Kumusta kayo? Kahit hindi niyo ako na-miss, buti na lang na-miss ko kayo. Hindi ka namin na-miss. Na-miss ka namin. Buti na lang. Tama lang si Candy, oh. Kaya si Candy, naku, buti na lang. Nandito sa Candy. Kahit pa paano, nagkaroon kami ng inspirasyon na iba. Wow, bakit kung kayong dalawa lang wala kayong inspirasyon sa isa't isa? Hindi. Pag wala ka, ikaw ang inspirasyon. Pag nandito ka, ikaw ang inspirasyon namin. Pag wala ka, si Candy ang ko namin. Alright, so... Kumusta ang inyong kamalayan itong mga nagdaan na araw? Siyempre. Alam mo, dapat, magandang tanong yan. Di ba? Dapat tinatanong mo, kamusta ang kamalayan ko ngayong araw na ito? Kasi, alam mo, no, etong sinasabi nga natin, pinag-uusapan natin na kamalayan, ano ba yan? At ang definition natin ng kamalayan is, or rather, what is really the function of kamalayan or consciousness in our life is, kamalayan is actually the one that creates our reality sa everyday life natin. In other words, yung araw-araw na buhay pang nangyayari sa buhay natin, ang may kinalaman dyan, ang kamalayan natin. Kaya pag sinasabi mong hindi maganda yung araw ko, anong nangyari sa kamalayan mo? May ginawa ka bang, o may inisip ka ba na hindi maganda? Malamang. Oo. Kaya dapat palagi tinatanong, kamusta ang kamalayan mo ngayong araw na ito? Parang ngayon kausap ko, yung ka-chat ko na kaibigan ko na nasa San Francisco, LA. Na parang medyo divine yung nangyayari sa kanya. Pag sinabing divine, kasi alam nyo, minsan hindi namin masabi yung exact word na gusto namin sabihin. Like for example, yung, kunyari, okay, sasabihin na namin ngayon, medyo... May pinagdadaanan hindi maganda. May pinaghuhugutan, pinagdadaanan, o merong nangyayaring hindi maganda. Yan. So, ang sinabi namin, we want to make it sound positive para hindi namin nakukuha yung karma nung word na yun. Kasi, the more, eto siguro, kailangan matutunan ninyo. If you speak of anything na may pagka-negative yung meaning ng isang salita, na-attract nyo yung word na kung ano yung sinasabi mo, binibigkas mo. So, bago mo tuloy, Albert, yung kwan mo, para ma-explain ko, kasi kung minsan pag hindi ko na makakalimutan ko. Okay, go. So, in other words, etong pagbigkas natin ng isang word na hindi natin dapat binibigkas dahil nga baka ma-attract natin yung ibig sabihin ng word na yun. Kunyari, sabihin mo, ay, malas po. Ay, huwag mo sabihin malas. Kasi baka mangyari sa'yo, malasin ka nga, no? So, ganun ba? So, ang sinasabi namin, swerte ko, next time.
sabihin, Swerte swerte ko. pero may next time. Swerte ko next time. So, ibig sabihin, hindi mo sinabi malas ka ngayon, pero swerte In other words, next time. hindi swerte ngayon, pero Next time, darating. pero wag na natin i-mention yung hindi swerte ngayon. Next so, time. ganyan ang mga lengguwahe natin sa kamalayan. Ayan ang lesson for Ayan. today natin na dapat matutunan ninyo. Imbis nang sabihin, Tsaka yung mga may sakit. Yung sabihin, divine ang health ko. minamalas, ganon. Divine. Pero when you say divine naman, kasi basically divine is maganda. I mean, pero pag alam na namin yun, when we speak of the word divine, it means two things. Pag sinabi ng divine ang health ko, alam na namin kung ano yung divine may pagka maka-Diyos pa nga yun eh. pero pag Godly sinabi, pa nga yun eh, di ba? So, yun na nga, we make it positive, no? So, we make it sound better. And the best is the word divine. Okay. Kaya yung ng kaibigan ko nga na sinabi niya na parang divine yung nangyayari sa kanya sa Amerika. Sabi ko sa kanya, if it's not working for you there, means you haven't been watching my videos in YouTube. Catch yourself when you're thinking about negative things and turn it around to positive things. What you think and feel, you create and attract in your life. Exactly. Sinabi sa kanya. And be careful. Sabi niya, oo nga, no, good point. Good point. Lagi natin pinag-uusapan yan. Nakakalimutan lang talaga. Actually, napaka-simple lang ng kamalayan. Pero we take it for granted. So, hindi natin nakukuha yung lessons talaga na dapat yung matutunan dito. So, yun na nga, nabanggit ka ni Joyce, kamusta ang kamalayan natin ngayon? Kayo, mga tagapakinig, kamusta ang araw na ninyo? Medyo lumipas na. Kung nagigising kayo ng alas 7 ng umaga o alas 6, ilang oras lang dumaan. If you will assess anything or everything that has happened since you woke up this morning, how are you now? So, dyan mo makikita ngayon kung meron something na kailangan mong gawin about your kamalayan. Kasi lahat na nangyayari sa'yo, ang pinagmulan yan, pag-iisip natin. O yung mga nasa ating subconscious, no? Or yung, kahit hindi ka mo nga inaisip, yun ang pinaka-problema pa nga eh. Dahil marami tayo nasa subconscious natin na hindi tayo aware na nagmamanifest sa buhay natin. Parang sinasabi natin na, ewan ko ba bakit ako talagang ganito eh. Hindi ko na mabago yung sarili ko eh. Palagi na lang ganyan ang nangyayari sa buhay ko. So, sabihin nun, hindi mo alam kung anong punot dulo nun, nasa subconscious mo. So, nagmamanifest sa reality mo, sa life mo. Ano yan eh, parang yung nakakaugalian na automatic reaction. Mga natutunan natin nung bata pa tayo, tinuro sa atin. Tulad ng paggising mo, ugali mo ba bang magsabi, wow, what a beautiful day. Like yan, I'm doing good, sabi ni Candy. Or kaya papasok na naman ako, sarap pa matulog ng bisita man. Whatever, gano'n. Ano bang sinasabi mo pag nagising ka? Excited ka ba? O yung mga gumigising naman, pagkagising, tune in ka agad sa kamalayan. Okay, kayo, bibigyan ko kayo ng magandang mantra or affirmation. Pagkagising nyo, sabihin lang ninyo, thank you, God, for a new day wherein I will actually become happier and better and richer and kumbaga kung ano yung gusto mo. In other words, magpasalamat ka kagad na it's a new day where you want to become whatever you want to become. Kasi kanya-kanya tayo eh. Hindi natin alam kung ano yung gusto nyong mangyari sa sarili nyo, no? So kayo mag-isip. So parang thank you Father, thank you God for a wonderful day of love and prosperity and good health. Ayun. Dapat yan ang kailangang gawin nating maging kaugalian natin na pagkagising, ganyan kagad. Mag-affirm ka agad ng pasalamat ka muna pasalamat. Pasalamat ka Oo. sa good health, sa prosperity. Pasalamat mo na. And hindi lang yung magpasalamat ka for the past, but pasalamat ka na rin sa magiging darating na. Kung ano yung gusto mo ma-project sa araw na yun. Yun na pasalamatan mo na kaagad. Pag naging ugali mo yan, yun ang mangyayari sa'yo. Kasi kadalasan tayo, pagdating ng oras na paggising,
ang unang ko natin, sana namang araw nakabwisitan to. Ayan, gano'n na naman. Dapat Ayan. hindi na sasabihin yung word na Oo, yun. kung ano yun, no? Ay, ang ganda ng araw ko ngayon. Or nakakainin na, naantok pa ako. Mga Sarap kasama ang ko na naman ngayon si Natato at Yun. sabay, Exciting. sabay, Ang swerte mo naman. Imagine. Imagine, ang swerte ko pala ng Sa lagay na yun. dami ng mga gusto nang makapiling kami sa mga... Ayan, gumaya kayo kay Willie. Magandang Ayan. hapon po, Team Kamalayan. Mapalad po tayong lahat. Yan, Salamat po. salamat. Yan. Yan naman. Yan. We are Palad. fortunate. Thank you. Ganun. Hindi Tama. tayo Thank you, nalalagyan Willie. ng bala. Tama. Dapat yan ang ilagay nating bala sa ating kaisipan. Oo. Yan. 'Di ba? Oo, dapat 'di ba? Tama. Tama. Yan ang gawing bala natin paggising na paggising pa lang. Mm. Ang aking kamalayan ay maganda mag-start ka na. 'Di ba? Kasi sabi mo nga 'di ba? Naalala ko yan, nabanggit mo yung bala tato 'di ba? Sinasabi, bakit parang ba't ako hindi ako parang meron akong nabasa yan sa Facebook ng natin na may nagsabi sa kanya, naka-experience siya ng tanim bala. May nagsabi sa kanya nag-a-attract siya. Paano nag-attract sa kanya yung ganong bagay? 'Di ba? Na taalala niyo ba 'yan? Yeah. So, paano ba explanation nyo nga dyan? Sige nga, dahil Hindi, kainitan napag-usapan yan. Alam natin pinag-usapan yan. Kahapon Nung nga ito kahapon natin Kasi pinag-usapan. wala ako. Sige, Oo. gusto kong marinig ulit. Pardon sa mga hindi pa nakakarinig. Hindi. Oo. Una-una, sabi ko nga kahapon, sabi namin ni Albert, lahat ng nangyayari sa atin, o sa inyo, pati, lahat yan, kayo ang may kagagawan. Huwag niyo sisisihin ng ibang tao sa mga nangyayari sa inyo na maganda at hindi maganda. Teka, sasabihin ko, bakit hindi ko nga alam yung balang Oo yan? nga. Bakit paano nagkaroon ako ng... Yan. Diba? Paano na-attract ko yung Oo. balang yan? O, Kunyari, paano yan? ang nangyari dyan is, magbabiyahe ka, di ba? Na ganyan, no? Bumiyahe ka, tapos bigla ka nahulihan ng ganon. Sabi ko, hindi naman ako talaga, kunyari, talaga wala kang kasalanan dyan. Pero, in the past, palagi ka nagpapalusot. Ang daming bawal na hindi pwede, pero pinipilit mong mapalusot. Like, kunyari, sabi ko nga, yung tubig na lang, bawal lang magdala ng bottled water. Bottled water eh. Sa di ba pag ano yan, i-surrender mo yan eh. Pero kung minsan iba, tatago kung saan-saan para lang meron silang kwan. O kaya, whatever, no? Yung mga hindi dinedeclare na dapat mo i-declare. Kasi, pag di ba tayo sa airport, sa aeroplano pa lang, pag magla-landing ka na, do you have anything to declare sa immigration? Halaman, dala mo? ganun-ganon. Ako nasita ako sa Australia. Na-immigration ako sa Australia. Ang dala mo? Dala mo. Sabi, Hindi, kasi ganito. Maliban sa marijuana, ang dala mo. Hindi, ito nga eh. Sabi sa'yo, tila mo na yan. Meron akong kamag-anak na meron siyang gustong padala sa akin sa kanyang pinsan. Na yung sungka, alam mo yung sungka, yung laruan, yung may mga shells at saka merong kwan. Ano yun, tawag nito? Wood ba yun? Wood, or kasi, So, eto ngayon, dala-dala ko nga eh. Sa akin, toy yun. No? I mean, parang ano lang yun. Game, Pero, yung pala, bawal. kasi mahigpit pala ang Australia, lalo na pag may kinalaman sa plants. Kasi Sa saan ba mga- galing yung... Yun na nga, Oo. sa puno galing yan eh. Oo. So, in other words, baka magkaroon ka na ng parang maging baka may insekto na virus, whatever. Tawag may doon, itlog mga- ng insekto dyan. Oo, ganon. So, hindi ko dineclare na meron akong ganon na may, yun nga, yung plant, yun nga, bark of a tree. Talaga diretso ako sa immigration. Buti hindi ako pinusasan. Tinanong na sa akin sir, what is this? Ganun sa akin. Sabi ko, it's a toy. I mean, we have that In the Philippines, in it's the a Philippines, it's a game. We actually put shells on In-explain mo, inside todo the hole. explain ka pa talaga, Oo, ha? Hindi ka nila naintindihan. Nabot kayo ng 2 oras kasi naglaro tayo. Natuwa. Actually, pinalusot pa rin Tinuruan ako. niya kung paano Pinalusot pa rin nila ako. Ano pa rin sa akin. Pinalabas pa rin sa akin. Kasi siguro nila. Siguro, inano na talaga, wala lang konto. Wala nang virus ito. May barnis whatever. naman yata yun, di Oo, ba? may barnis na nga eh. So, in other words, hindi na kuhan. So, yun, mga ganyan. So, wood products, hindi pwede. Kasi Wow. may yan, may kinalaman. Sa nga, environment? environment yan. So, mga ganyan, kung mga pinapulusot mo in the past yan, chances are, mahuhuli ka na rin in the next
Pinento ko nga kay Tato, yung bago pa lang ako sa Kamalayan. Nag-umpisa pa lang ako. Nung at one point na sa Baguio nga kami, madalas akong mahuli, matanggal ng plaka ng kotse. Sasakyan, bakit? Kasi nasa no parking. Hindi, pero may parking ng umaga hanggang certain time. Pag lumampas ka, tatanggalan ka ng ng plaka. So, lagi ako nahuhuli, nakaka-agree lang. So, kakapirasong oras lang. Pero pag na-late ka talaga, nung napakahigpit. So, sabi sa akin ng Tato, baka kasi may mga pagkakataon na nagpapalusot ka. Lumulusot ka sa red light, pumaparada ka sa talagang bawal talaga at all times. Ito pa naman, tigas sa ulo nito. Wala pakialam to eh. So, ganun. So, eventually, kakalusot, yung dadami yan, tapos matatamaan ka ng matindi. Oo. So, ibig sabihin, example lang natin yung isang matanda. Senior citizen siya na nahulihan daw ng bala sa kanyang bag. So, ibig sabihin, itong matandang to, aminin man niya hindi kasi hindi naman natin talaga alam kung ano naging kamalayan niya sa loob ng panahong nandito siya, sa kamalayan niya mismo. So, ibig sabihin, meron talaga yung ginawa. Hindi, actually, yung specific case nung yung matandang babae na pinakita sa TV yun eh. Nakita ko nga eh. Sabi ko nga, ano kaya ang magiging kuha nito? Tapos nakita nila doon sa bag, nakaseal yung zipper. Na kung nandun yung bala. Ibig sabihin, hindi mo pwede talagang lagyan ng bala kasi nakatahi eh. So, in other words, wala talagang way na may magsisingit. So, bakit may bala doon? So, in other words, ito ngayon ang... So, sadya talaga na meron siyang dalang bala. May dala siya. So, nakasuhan siya nga eh. Oo. Kasi... Hindi ba the other way around din yan? Pwedeng may naglagay nga, tapos pinadala sa kanya. Oo. Parang tapos dali mo ito Pwede nga ganun eh. Kung minsan, di ba, ganyan nahuhuli yung mga turista natin na mga pumupunta sa padala yun. Sasabihin, lagay mo na lang to sa ano mo kasi pabigay mo ko yung pala drugs la pala yung dinadala mo. Sa Amerika napagkainitan ako ng gano'n, may pinadala sa akin ng auntie ko yung mga laruan na parang doll ng Japanese na pinapalit-palitan ng buhok. Nakabalot yun ng bawat isa. Ganun, very intricate. Ganun. Silip nila ng pwedeng kakalakasan ng mga labas-pasok ng mga drugs mula sa Asia yun eh. Ano ang uso nun? Jacket na maong, rock and roll. So in other words, mukha kang hippie-hippie. In other words, ito mga ganitong instances na meron na nangyaring ganyan, unang-una, hindi mo ma-attract yung mga ganyan sitwasyon kung wala ka talagang mga kwan sa nakaraan. Alam mo, ito nga ang mahirap sa kamalayan eh. Ang talagang sinasabi nga natin dito, lahat ng nangyayari sa'yo, ikaw ang may kagagawan. Wala kang sisisihin na ibang tao. Mabuti man o maganda, ikaw ang may kagagawan yan. Hindi ka binamalas o hindi ka naswertehan o parang ano tawag doon, yung hindi ka rin biktima. Hindi ka biktima. Yan. Diba? Yun yung siguro mas magandang salita na yan natin, yung biktima. Kasi usually kapag may mga nangyayari sa atin, biktima ako. Diba ganon? Pag gano'n lang sitwasyon, normally ang nangyayari talaga is, ano ang ginagawa mo in the past? Bakit mo na-attract yan? Kasi hindi naman natin sinasabi na, okay, may kasalanan siya, may ginawa siyang ganon din. Pero, a lot of times, because of our negative thinking. Yan ang puntos ko dyan. Kung minsan nanonood ka na kung ano-ano mga pinapanood sa TV. Lalo na yung mga sa news. Ay, naku, pag nakita mo, ito, madalas tayo, nakakapanood ng ganyan. Buti nga sa kanya, gumaganon pa tayo. Huhuli siya. Ay, naku, pag ginanong mo isang tao, nag-judge ka, ikaw na ang kasunod. Oo, eto may share ko lang. May commercial. So, hindi na natin sasabihin kung sino pa yon. Buti pa si ganito, kung sino yung ganito, ganyan. Nagre-react ka kasi commercial sa TV. Bakit may nagawa naman yan na blah, blah, blah. Tapos, magkakaroon na kayo ng discussion. Kung buong Pilipinas siya ang magiging presidente, di lahat ng corruption, blah, blah, blah. Bigla sabi, bakit iboboto mo ba siya pag kaya mo pinagtatanggol? Hindi, sinasabi ko lang na meron din siyang ginawa. Bigla magtatawanan. That's why, di ba, sabi ko nga dito, we do not judge. We cannot judge. Kasi,
hindi namin pwede sabihin na, ay, shit talaga, masama. Talagang, naku, magnanakaw yan. Hindi namin ginagawa, wala kaming sinasabing ganun. Kasi, sa amin babalik eh. Oo. Kasi pag nag-judge ka at kung ano yung sinasabi mo specific na yon, sa iyo rin ang anuhin yan eh. Oo. Magre-reflect back sa'yo yan. Magre-reflect eh. Kaya nga, sinasabi nga natin, balik natin sa paggising. Punuin mo ng positive yung buhay mo, yung pag-iisip mo at saka damdamin mo. Kasi pag napuno ng mga negatives yan, negative ang aanihin mo eh. Pero pwedeng wala kang inaani na napakarami mong negative na pinapasok sa isipan mo. Sa isip kamalayan mo, ganun. Baka biglang yung isang putok niyan, isang labas niyan, bala. Pwedeng ganun eh, pwedeng ganun, di ba? Pero ito wala ka, hindi kasi umani agad eh. Ito na lang. Bakit ang dami nating cases ng mga broadcast and print reporters na binabaril at pinapatay? Oo nga. Ayan. No comment Dahil ako. kasi, na-attract din yun. Na-attract din yun. Oo. Hindi, what I mean by na-attract? Unang-unang, soul's choice yan. Kung namatay siya, soul's choice na rin yun. No? Pero normally, kunyari, choice din ng soul niyan, ano? pero yung, kunyari na talagang tinira ka, ay, hindi ka nga namatay, okay, sige. Pero nabaril ka or nasaktan ka, alright, ano ang pinagmulan niyan? Ikaw rin. Kasi marami kang siguro siniraan din o tinira sa programa mo o sa pagre-report mo sa dyaryo na kung sino man yung mga taong tinira mo ganyan. So, may balik yan. Ngayon, alright, meron tayong may mga kilala tayo, talagang trabaho na nila yan eh. So, hindi pwedeng maiwasan na magbigay sila ng mga opinion nila, mga, ano tawag dito, yung mga criticism nila, no? Yung about whatever, whoever, no? Ngayon, kung gano'n talaga hindi mo maiwasan, actually nangyayari yan, Marami ganyan, oo. Ang sinasabi na lang natin sa kanila is, okay, unahan mo na. So anong dapat gawin? Plant the good. Yeah. In other words, gumawa ka ng isang kabutihan para ma-offset mo yung karma na darating sa'yo. Na negative. Na negative. Kumbaga, meron kang ganyan na hindi mo na iwasan, unahan mo na. Kaya ika nga parang nakakalusot yung mga kilalang whatever ganun, such drug lords, kung ano man yan ganun. May mga ibyan nakakalusot, tumatagal ang buhay na whatever, na hindi parang walang karma. Kasi hindi mo rin alam kung ano yung good na pinaplant nila. Parang Robin Hood. Nagbibigay, nag-ano sa charity lagi yan, yung gano'n, nagbibigay. Pero naman, katulad may niyan. In other words, may pangontra. Pero sa dami naman ng sinirang buhay, hindi naman lusot all the way, pero hindi kasing tindi yung balik. Yung balik ng gano'n. Kasi nagbibigay ka. In other words, ito yung clue. Kung may mga nagkakamali ka, meron kang nasaktan, na sumama loob, nahirapan dahil sa'yo, bumawi ka. Bumawi ka naman. Pwede ka naman mag-positive, di ba? Before they get us wrong in terms of yung baka akala nila ini-encourage natin yung mga criminal or whatever. Hindi, ganito yan. Kaya babawi kayo sa akin, ha? Lahat ng mga pinakamasamang tao na natin nakikita sa mundong ito. Kahit papano, may kabutihan pa rin na nasa kanila. Yes, naniniwala ako doon. At kami, ang tinitignan namin, hindi yung kasamaan nila, kundi yung kabutihan nila. Oo. Sa amin palagi, I'm sure, meron yan. Kasi, kunyari, may pamilya yan, mapagmahal pa rin yan sa anak niya o sa asawa niya. So, nandun pa rin yung good traits niya. Ngayon, kung talaga sasabihin niyo, hindi, wala akong makita maganda sa kanya. Ngayon, kung wala talaga ikaw makita, ikaw ang maglagay ng maganda. Whatever that is. Inventohan mo na. Pero dapat, ang makita mo sa kanya, maganda pa rin. Alam mo kung bakit gano'n naman, Joyce? Sa inyo, mga nakikinig. Kasi para sa iyo rin yun eh. See the good things. Di ba, pupunuin mo yung mundo mo ng positive. May isang tao dyan na ang pagkakaintindi mo ay puro negative yan, medyo masamang tao, so to speak, divine yan. At wala kang makitang maganda tungkol sa kanya. Mag-plant ka, sabi mo, kaya alam mo ko hindi, mapagmahal yan. Gentle din naman yan pag nasa bahay yan. Ganon.
i-plant mo yung, kasi yung positive ang binabato mo, yun ang babalik sa'yo. Pero kunyari, ang sasabihin naman niya, paano yan eh? Kasi naman, ang sama-sama niya talaga, may ginagawa siya hindi maganda. Okay. Andun na. Alright. Yung hindi na ginagawa maganda na yan, siya ang may problema doon. Hindi mo na problema yun, bayaan mo na. He will attract the consequences of what he is doing. Pero yung reaction mo sa kanya, na ikaw negative, ang magkakaroon ng consequence na negative. ikaw ang makakarma doon. Kasi bahala na. Kasi pag nakita mo ganyan, alam mo, mahuhuli siya. Oo. Huwag mo nang anuhin yun. Kasi talaga mahuhuli naman siya. Kasi, wala naman nakakalusot sa ganun. Oo, may consequence yan eh. Lahat ng pagbabayaran yan eh. So, hindi na makakalusot yan kahit papano. Pero kung ikaw, natuwa dahil, hey, buti nga sa kanya. Natawa ka pag ganyan. Ala. Hintayin mo na lang. Ikaw ang susunod. Oo. Ayan, at dahil dyan, mga kaibigan, magpapahinga muna ang vocal cords ng mga dalawang kuya ngayon. Magbabalik po muli ang programang Kamalayan makalipas lamang ilang saglit. Radio 1, 2, 3. Fontana Dance Showdown. Fontana Dance Showdown. Let's dance. Time to shine. Get up and get your group into the groove. Show your dancing prowess and let them know who's the best. From Luzon, Visayas, and Mindanao. Get ready for the Philippines' best. This is Radio 1, 2, 3. Fontana Dance Showdown. Fontana Dance Showdown. This is brought to you by Fontana Leisure Park, Hotel and Casino, and DZME 1530. Radio 1, 2, 3. Fontana Dance Showdown. Fontana Dance Showdown. Be excited. The thrilling and scientifically matched cockfights of all time is now at San Lazaro Leisure Park. The Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club invites you to the inaugural Breeders' Festival at the ground floor Turf Club Building, San Lazaro Leisure and Business Park, Carmona, Cavite. The inaugural Breeders' Festival of the Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita. Punong-puno ng informasyon. Laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Ayan, patuloy kayong nakikinig dito sa programang Kamalayan. Para dun sa ating mga tagapakinig, ang ating mga suki. Hello sa inyong lahat. Siyempre, yung malapit na mag-birthday sa Webes na. Magandang hapon sa iyo, Alma Donor. Oy, Alma. Wow. Ayan, kala mo kakaligtas ka sa amin na. At Kay Pilar. Attorney Victoria Suarez. Mag-birthday na rin siya. Oo. Happy birthday, Attorney Birthday. Victoria Suarez. Oo. At syempre, ang aking mother talaga, no? Kay Tina, I love you, Tina. Oo, Ayan, Tina ang mabait Ledesma. na si Tina. Oo. Sino pa ba si Josh? Ayan, si Pilar, Christy. Ilaya. Ayan, si Pilar. Si Cathy Garcia. Hello, na-miss ka na namin. Sila Josh, sila Tinge. Oo. Sila Gladys. Pero yung... Sino pa ba? Sila Chris. Oo, sa aking mga kabatch. Sila Chari. Ayan. Delantar. Yan. Oo, yung sa akin, yung mga kabatch ko sa Carlos Albert High School. Wag mo na namang tanong, hindi ko pa nasa-search. Tawag nito yun yung mga nasa abroad na kapag bago matulog or nakakalimutan nilang mag-view or manood ng Kamalayan. Buti na lang may YouTube daw tayo. Ayan. Kay Hana Ortiz. Ayan. Ayun. At yung Honey Banana mo rin. Yung isang Si Honey Bee. Oo, hello Honey Bee. Oo. Honey Bee Banana. Si Hana Banana, dating namin yan, tawag nito OJT sa Isumbong. Tapos natutuwa siya kapag nanonood siya nasa call center na siya ngayon. Sasabi niya, Ma'am Joyce, nakakatuwa naman ng inyong programa. Ayan. Ayun. Salamat sa iyo, Hana. Salamat. At eto pa. Salamat, Banana. Oo. Pabati naman daw mula kay G at John Bernardo. Pero may text sila. Ang sabi nila, life and death is in the power of the tongue according sa Bible. The power of the diba? tongue. Tang.
The power of the word. Okay. So yun, Ayun balik na ba? tayo sa pinag-uusapan Kaya natin, nga. sa ating mga kamalayan. Ano ba ang kamalayan natin? So dapat talaga kailangan laging positibo. Ang kanina sinasabi natin, 'di ba, kapag ka merong nangyayari sa isang tao dahil sa ginawa niyang hindi maganda, natutuwa pa tayo. Pero dapat ba talaga tayong matuwa? Kasi Well, 'di ba, kasi nakagawian dahil wala nga tayong kamalayan. Buti nga sa kanya dahil ginawa niya, dahil alam niya namang masama, Pero ginawa niya pa. sabi nga sa akin palagi, nasa Biblia, judge not, so you will not judge. Not be judged. Judge not, lest thou be judged. Yeah. Alright, so... Ayan, teka, isa pa ha. Tanong din to. Oo, kasi nung nawala Hindi na, pa tapos yan? nawala na yung ano. Nung Sunday kasi ito, no, ang sinasabi, naalala ko, sinabi ito ni November George. 1 yun. Yes. Sinabi ni George Season kapag kami Nagdo ka ba noon, noong Sunday? Oo nga, no? Parang hindi ko kayo Oo nakita. nga, May parang nag-set hindi kasi nakita, ng no? ng meeting. Okay. Anyways. So, ano nadinig mo? Ba't ka nagpa-meeting, Joyce? Oo nga, may meeting ba noon? Oo, tapos yung isang tao. Wala. Sabay pa tayo. May isang tao, wala. Ano ba? Ako na nga nagpagawa ng basic na yun. Yan. Babasahin nyo na lang. Oo, kasi 'di ba sinasabi kapag may kaibigan ka, mag-aano sa dumaranas ng divinity, 'di ba? So Divinity, yung sabihin hindi maganda. Oo. Okay. Yan So- ang ginagamit lang namin yung opposite word. oo. So yan. Parang sabi, wag daw magre-react. Parang inisip ko, wag ako magre-react. Parang hirap pa. Paano ba hindi ako magre-react? Baka ang hirap naman na nakikinig ka lang ng nakikinig. 'Di ba? Alam mo 'yon? Hindi rin, Joyce. Pag nasanay ka na, ganun nga, sinasabi ko nga pag i-envelop mo ang sarili mo, yung Envelope. pinarigiran mo ang mundo mo ng puro positive. Pag nakakita ka ng negative, hindi ka magre-react. So, ang ginawa ko, kasi nga nasa isip ko yung sinasabi, dapat hindi ka nagre-react. Ang sinabi ko na lang, hayaan mo na. Kasi nagsimba ka ba kanina? Oo daw, nagsimba daw siya. I-bless daw yung mga taong gumawa ng masama sa kanya. Sabi ko, dagdag pa dyan, Siya kanina sabi, siya. Yung sa friend mo. oo, dagdag pa dyan, sabi, 70 times 7 daw magpatawad. Ginawa mo ba yun? Biglang ganun sa akin. Alam mo, noong una, ang hirap talaga sa toto. Sabi ganun sa akin. Mahirap talaga sa umpisa. Alam mo, kapag marunong ka na talagang talagang tunay ka na nagmamahal, hindi ka na magpapatawad. Oo. Hindi ka na magpapatawad. Oo, kasi Wala. maintindihan mo na kung bakit nangyari yon eh. So, hindi ka na So, nagalit. hindi ka na, wala na, dead man na sa'yo Oo. kahit anong gawin sa'yo. So, hindi mo na sasabihin, sige, pinatatawad na kita. Wala na ganun. Sasabihin mo lang, naintindihan kita. Alam ko na yun. Automatic ang reaction mo, positive din. So, in other words, that's why, dito sa Kamalayan, we believe, or eto, sinasabi ko to, God does not forgive because He understands exactly what's going on. Sabihin, may magagawa ka ba? Diyos yan eh. Ikaw ba may magagawa ka na masasabihin mo, ay, nasaktan ko ang Diyos. May ganun. Parang napaka-big time mo. At saka yung Diyos mo ba, nagugulat pa? Oo. Ha? Hindi Diyos yun. Kung gano'n. Hindi, ibig ko sabihin, Nagulat parang- naman ako sa ginawa mo. May Diyos bang gano'n? Hindi, ibig ko sabihin kasi yung tanong mo sa akin, Tato, yung Diyos mo ba nasaktan? Parang, nasasaktan ba ang Diyos? Oo, Di ba? kaya nga. Correct. That's Parang, why nga. yun yung kagad eh. Kasi, That's why He cannot forgive because He He doesn't doesn't have to need forgive. to. Oh. kung yung iba sasabihin, bakit ako ba ang Diyos? Diyos ba ako? Yun Hindi ang, ako Diyos. ano. Di ba? Yung iba No, ganun. so mauuwi tayo sa you are God as you. Isa tayo sa isang patak ng ocean na si God. Ako yan ang mahirap tanggapin ng karamihan na nakikinig sa atin. Oo, isa pa, medyo mababaw to. Ang dami, sige. no? Kasi ito yung mga, minsan sabi ko, Sige, parang, diba? Yan ang gusto ko sa iyo. Hindi, At kasi- least mas mababaw pag natin. oo, para okay lang nga daw yung kababawan. Oo Kasi nga, yan, kasi nga yan yung minsan mas marami. lumilipad kami na hindi na namin alam kung saan na kami anuhin eh. Dahil Kung sabi, baka- oy, ano na pinag-uusapan na? Baka Hindi namin naintindihan naintindihan. pa ba yan? Correct. Oo. Ito kasi, ang kaso niya, paigsiin natin, naloko siya ng 1 million pesos. More than 1 Okay. million Mali. pesos. Alright. So, ang sinasabi ko, ano ba ang nangyari sa'yo? Bakit ba naka-attract ka ng ganyan? So, Yan, nakikinig sa atin ng ang tanong. kamalayan. Lagi yung sinasabi sa akin, Joyce,
lagi kong iniisip, ilang taon ko nang iniisip, meron ba akong sinaktan, meron ba akong tawag nito, may niloko ba ako? Wala daw siyang naloko. So pinag-aralan ko yung kanyang mga, ang buhay niya, pinag-aralan talaga. No? Sabi ko, mo, ha? Oo. Alam mo, hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya kasi baka naman siyempre, di ba, masaktan. Hindi ko lang masabi. Oo. Sinasabi ko yung napansin ko lang sa kanya, hindi siya agad nagtitiwala sa tao. Yun, isa na yun. Sige nga, paki-explain nyo kasi di ba may mga taong gano'n, sabi niya, sa'yo ko lang sinabi ito kasi alam ko mapagkakatiwalaan kita. Tapos sa mga ibang tao, hirap siyang makipag-mingle. In other words, bakit ka hindi nagtatrust? Yun na nga, sabihin nun, marami nang nanloloko sa kanya. So, sabihin, kung marami naloloko na sa kanya, meron na siya ring nilolokong iba. Kasi bakit na-attract na yung mga naloloko sa kanya? So, in other words, hindi siguro pareho nung exactly ginagawa niya, pero panloloko pa rin in a way. Deception. Taton, di ba pwedeng rin lang yun, ganun ang laman ng kamalayan niya? Oo. Na pagdududa. Ayun, siguro, oo, tama. Wala pang nagloloko sa'yo. Kaso lang, nakikita mo, may mga nagloloko sa ibang tao. Ay, ayoko na mag-trust. Lahat ng mga nakakausap mo, pinagdududa mo. Puro pagdududa. Yun ang state of kamalayan mo. Andun ang kamalayan mo. Yun ang attract mo. Pwede rin, Oo, ganun na. Kasi di ba yung ibang mga tao, hindi pa man nangyayari, ay ayoko dyan. Kasi alam mo yung mga tao dyan, hindi magaganda. Oo. Yan yung mga baka. Oo, yung mga baka. Tsaka mga ekong. Meron talagang general perception na may mga ibang tao dyan, you cannot trust anybody. Iyon. Kasi you can only sa atin trust yourself. And family lang, di ba? Tapos yung family mo pa ang numero uno Ako yung kamag-anak mo pa numero uno magloloko sa'yo. Example of how to trust in an everyday occurrence. Oh, ayan. Alright. Ako, pag nagbayad ako, hindi ko binibilang ang sukli ko. I trust that the person gave me the right change. Right. Kung meron man yan, wala na akong pakialam. Hinabol nga ako paano kagabi. pagka nasobrahan? Kuminsan nga, yung kaya nga, hinabol yung... meron ako kadalasan ganun. Sabi Hinabol ko, ako sa Iha, magkano yung binili ko? Magkano itong binalik mo sa akin? Di bilangin niya, ay, sobra. Thank you, Ganun. Pag sobra, binabalik ko talaga. Si Albert kahapon, sinong humabol sa'yo, kahera? Yung sa parang gano'n yung convenience store sa basement, sa ground floor sa building namin. Nagkalituhan kami, sabi niya. Sabi ko, okay na yan, kung ano man yan, kung sobra yan, araw-araw naman ako nandito. Mamaya yung sa reception sa amin. Sir, may naghahanap sa'yo yung sa Sir, nagkamali ako, gano'n. Nasobra sukli ko sa'yo. Di? Naghabol-habol. Okay lang. Pero di ba? Wala nang ako hindi ko na inisip kung tama o mali. Ikaw, ano ang reaction mo pag binigyan ka ng sobrang sukli? Yan. Ako, automatic na binabalik. Kasi mga anak ko, mga bata, ay sobra, tingnan mo, iulitin mo pa. Kasi, di ba tayo hindi nagbibilang. Kasi yung iba, pag nabigyan ng gano'n na sobra, nako, swerte ko. Sobra. Tuwan, nakalamang, nakaisa. Ayan. May isahan ka rin in the future. Konektado yan. Konektado siya dito sa susunod kong sige. Di ba sabi niyo kapag yan alam mo na sobra, kailangan ibalik mo. Pero, kapag nakapulot ka naman, kunwari, ng pera. Okay. Sa daan to. So, ano ba yan? Kailangan mo ba yung ibalik? Alright. Gano'ng kalaki yung pera? Akin na to. Hindi, kuminsan, hindi. Kahit na, normally, ganito yan. Pag walang pangalan, kunyari, may bag. Nasa pouch, kaya bag. Kung walang ID yan, medyo, still exert some effort na baka naman nandiyan lang sa paligid lang yung taong yon, no? So, magkakalap ka ng medyo aburido o nag-worry na may itsura na bukan na wala ng pera to. So, ganyan. So, tignan mo lang. Pero kung wala talaga at ikaw lang nag-iisa doon, pero kung depende nga, okay. Normally, any amount dapat sinusurrender mo sa
sa authorities o sa police o sa iba sa radio station o whatever, no? Bakit makakabalik ba yun sa tamang tao yun? Yun na nga, ganito yan eh. May pagdududa ka sa kapwa. Oo. Kasi baka mamaya... Huwag ka magpautang ng 1 milyon. Oo. Wala ka. So in other words, okay. Hindi kasi yun yung realidad eh. Kailangan nating malaman, di Okay, ba? ganito yan. Kasi kuminsan, God actually gives us something na hindi mo na-expect. Bigla na lang, out of the blue, biglang meron pera sa harapan mo. Yung hulog ng langit. Meron kang sawag niya, karmic harvest mo na, uy, biglang dumating sa'yo. May mga Dahil ganun. by right of consciousness, biglang meron nandiyan para sa'yo. So in other words, anong dapat ng decision mo dyan? Kung talaga bang para sa'yo yan or baka naman meron sa iba. Yung una mong gagawin is exert every effort to look for the rightful honor kung ano man yung kung saan man yung mapagkikilanlan nung... Pero kung wala na magkiklaim talaga at wala kang kunyari talagang nandun ka lang na sasabihin mong mukha naman yata talagang wala naman may-ari nito eh. Kasi nahulog lang. Siguro, nandiyan lang yan. Baka naman, ano lang yan. So, yun, pwede mo nang sabihin na, pero depende nga sa amount eh. Kasi kung malaki ang amount, alam mo mayroong nawala ng tao na ganun kalaki amount at malaking kanya sa kanya. Malaking kawalan. Ako nga kuminsan, just to make people feel lucky, yung mga 5 piso, binabato ko sa kalye. Para lang kung sino makapulot. Uy, di ba ang feeling nga, swerte ko, nakapulot akong pera. So, maging positive lang yung kanya. Yung ganun ba? Mas maganda yan, kailangan bagong-bago para talaga, swerte, bago pa. Ganun ang itatapon mo. Para lang, ganun lang yun. That's planting the good eh. In a way. So, yun yung kapag ka meron naman, alam mo naman na merong ID yan, hindi yan para sa iyo. Diba? Pag may kailangan ID mo ibalik yan. Kailangan mo Alam mo kung saan may babalik. Kasi meron yung may address yan, o kaya hindi mo man lang mapuntahan. Tama yung sinabi mo kanina, sa radio station, sa police station. Oo. At pero pag wala nag-claim, mas maganda sa radio station at tumagal na, hindi balik. Sige, ikaw naman nakakita niya. Sa kamalayan. Pero hindi walang nangyayaring ganyan. Promise, sa experience ko, walang nangyayaring ganyan na kung sino yung nakapulot, ibibigay doon, wala. What do you mean? Ba? Halimbawa, yun yung pinag-uusapan natin. Napulot siya. Kunwari ikaw nakapulot ka, tapos sinurrender mo, binigay mo kung saan. Let's say, sa police station, walang nag-claim. Diba? Hindi yung babalik sa iyo dahil ikaw nakapulot. Depende nga sa iyo yan eh. Kung sasabihin ng police, miss, wala talagang nag-claim. So, anong gagawin natin dito? Kanila na. Hindi, sabihin na natin. Kanila na. Pero sa isang banda, yung sinasabi nyo, minsan, makakakita ka ng pera dyan na wala namang nagmamayari. As in, pera lang yan or nasa isang pouch na wala namang ID. So, iyon na yan. Ganun ba? Bigyan na yan ng universe sa'yo? Depende yan sa'yo. Depende sa iyo. But, kasi kung minsan, kunyari, 20,000. Malaking amount yan. Merong taong medyo may hirapan yan na pag nawala ng ganong amount na kuwan. So still, look for that kind of kuwan. No? Pero as I've said, kapag wala na talaga, if you've done your part at talagang walang kasi sasabihin naman ng pulis pag walang pangalan yan eh. Sabi, paano na yan? Hindi namin alam kung sino naman talaga magkiklaim yan dahil wala naman magkakaano dito eh. Kasi mas maano pa nga sa radio station eh. Kasi pag may nag-announce at mayroong nakarinig at sasabihin, uy, punta ka ron sa stasyon na yun, ikaw yata yung nawalan eh. Kasi sabi mo kasi nawalan ka. Ngayon, ang bibigay naman ng radio station is wala naman silang definite na description eh, na amount, hindi na sasabihin yan. Kaya ikaw magsasabi. Pag minatch mo yon iyo yun. Sa iyo yun. Pag hindi, hindi ka may-ari nito. Anong breakdown nun? In other words, ikaw magsasabi anong kulay nung purse mo, anong wallet mo, ganyan. Pag sinabing tama lahat yan, at nahulaan. 2,000 yan eh. Ay, sorry, 1,000 lang. Ay, nabawasan mo. Ay, nabawasan na. So, yan, mga ganyan ba? My gosh. Pero kung kwanta talaga, wala na. Kasi alam ko, meron ganyan eh, na laking amount. Bale ba sa Europe niya na napulot? Isang parang, hindi naman attaché, parang dollars eh. I think the amount of parang
$5,000 siya tayo nakuha niya. Wala. Ang ginawa niya, inuwi niya. Talagang ko. Sabi ko, ay, alam mo, dapat nagpunta ka sa pulis. Pulis pa ako. Di naman ako kilala ng pulis. Di ko naman kilala yung sabi ko, well, nasa yan. I mean, kung ano, $5,000 talagang, niya. Dinala niya sa kwarto niya sa hotel. Sorry, baka makalimutan ko. Hello din kay Michelle Miralles. Ay, si Mitch. Hi, Mitch. Michelle. Basta, Ayun. long time. Alright. So, in other words, ito yung mga nakikita nating mga pangyayari sa araw-araw na kung saan ang kamalayan natin plays a very important role sa nangyayari sa atin. So, ano pa ba yung mga bagay na, yun nga, normally, sa pag-iisip lang, nandyan na yun kung ano mangyayari sa araw mo, sa buhay mo. Kaya kapag ikaw Yun ay yung isang tinatanim mo negative thinker, expect a lot of negative things to happen. Lalo na kapag kami pupuntahan ka, no? Siguro dapat gawin natin katulad ng ginagawa ni Tina Ledesma, sinare niya sa atin, ano? Pumunta siya sa isang lugar na hindi naman siya, mag-isa lang siya, paano ba? Hindi niya alam yun. Oo, yung lugar. So, nag-commute lang siya, pero naging maganda ang buong maghapon niya sa pinuntahan niya. Kasi yung iba sa atin, hindi ko alam, baka maligaw ako. Hindi ko alam, ano kaya baka mamaya yung mga taong makakausap ko doon masusungit. Kasi laging ganon, na hindi dapat ganon. So, unang-una dapat pagpunta, wala yung baka. Huwag isama yung baka. No? Wala yung kalabaw. Yung baka po, yan yung sinasabi kasi natin, mahilig nating sabihin niya. Ganto, baka oo, ganto. baka kasi ganito, baka ganyan. Yan. Yun. So, ito ay isang makikita natin nangyayari na simple lang, ordinaryo sa araw-araw nating ginagawa. Practice nyo lang yun. Pero ang tignan nyo is, bakit lang, tanongin nyo kagad sa sarili nyo kung hindi nyo gusto yung nangyari o kung gusto nyo, kung maganda yung nangyari naman, bakit maganda yung nangyari sa akin? Anong ginawa ko in the past na nagbigay sa akin itong blessing na ito? Ano yung pinag-iisip mo tsaka na nararamdaman mo? Ano yung mga pinapanood mo? Yan. Yan, lalo na yun. O yung Kasi pinapakinggan mo. react ka doon. Kasi Lalo yung mga na pinapanood kung mo, lalo na yung mga talagang may sampalan, yung mga Iyakan ng Isakan. iyakan. mga sigawan, yung mga Revenge, suntukan, yung mga yan. pagsusumpa. Ayan. Yan ay mga bagay na kumbaga para tayong aside from being entertained, ako dalang-dala tayo dyan sa emosyon natin na parang nandoon din tayo, feel natin. At ang magandang balita o masamang balita, kasunod ka na. Tapos lagi pang nandun tayo sa api, biktima. Alam mo yun? Yung dun tayo laging kinakampihan natin, yung biktima. Kaya feeling natin lagi tayong biktima. Alam mo, Ganon, ang binabantayan ng mga tao dyan, yung mga pinapanood nila, yung biktima. Inaabangan nila yung revenge. Oo, yung para Yung paghiganti. makaganti. Sa tamang panahon, kaganti ako. Ganun pa, yan. di ba? So, tama ba yun? Ito si Candy, lika ka rito, Candy. Sali ka rito at bigay ka ng mga opinion mo rito. Masyadong Si quiet. Candy, yung mga US series daw pinapanood niya. Pero puro yung mga police, parilan, Desperate Wives. patayan, gano'n. Mga Desperate Housewives. Desperate Housewives. Yan tuloy. Hindi pala, Sealed. hindi raw yun. My Power. Yan. Lako yung mga At yung mga may puro lessons. mga action or mga Yan. Okay. Very good. kala ko yung mga yung mga vampire. Ako pinanonood ko yung Living Green. Dead. High Teens. Ayan. Paborito rin ni Beauty and Teens the yan. Beast. Oo. Pero yung Beauty and the Beast, yung movie, very violent. Napanood ba yung Beauty and the Beast na movie recently? May bago? Oo. Yung lang. Ito lang. Sa yung pinakahuling pinalabas. Napaka-violent para sa bata. Yung soldier na doktor. Tapos ikaw talaga, Candy, ano mga pinapanood mo. Ako hindi rin ako lately hindi ako masyadong nagaganahan sa yung mga series na US kasi marami sa kanila yung mga tungkol sa barilan, mga tatayan, pa rin
Ako, adik ako sa Korean novela. Ngayon kasi, hindi naman sa pinopromote ko. Ito, tumatawa ka. Hindi kasi yung Legendary Women, maraming ginawa sa kanilang apat na mga masasama, mga talagang pinakulong sila, doon sila nagkita-kita, doon sila nagkakilala. Pero hindi sila gumante. Actually, maraming... Hindi sila gumante, di ba? Oo, di ba? Totoo. Pero tingnan mo, gumanda ang buhay nila. Oo. Ako, enjoy ako manood ng mga Japanese, Chinese, mga Korean, mga telenovelas na in its original, yung language na ginagamit nila. May subtitle, anuhin mo pa, babasa-basa ka pa. Actually, kung minsan, kahit walang subtitle kasi pag sa cable, yung iba, yung may market sila na yun lang ang audience sila talagang Chinese. Alam mo, enjoy akong panoorin yung mga ganun. Mga French na walang translation, mas gusto ko panoorin yung mga ganyan. Kasi, unang-una, iba ang style nila paggawa ng pelikula. Iba yung kultura nila eh. Makikita mo, sa kanila, yung mga konting ng mata, may ibig sabihin na pag close up yung mga nila. At kadalasan nga, walang dialogue sila eh. Nag-iisip-isip lang, tapos mamaya, ayan na, meron na nangyayari. So sabi ko, bilis na, ito na kagad. Tapos ang ganda lang presentasyon. Kasi una-una, mabilis yung pacing kasi. Ang magaling na direktor talaga. Kasi pag sine yan, visual yan eh. Hindi mo na kailangan ng salita eh. Dapat nakikita, nararamdaman, nafe-feel ka agad yung kung ano yung pinapalabas mo sa pelikula. Hindi yung dinidescribe word for word lahat ng kung mo radyo ka na lang di ba? Sasaksakin kita, eto na, hintayin mo, malapit na, ayan na, Oo, pero kasi kagandahan, hindi katulad ng sa atin, hindi naman sa ayaw ko ng mga natin dito yung mga natin dito. Hindi sa ayaw ko, pero ayoko. Hindi kasi, di ba, napakatagal. Alam mo na yung susunod, di ba? Parang, alam mo yun, andun pa rin sa eksenang yun, alam mo na yung susunod. Halos paulit-ulit lang, alam mo na, hindi ka ini-stretch kasi nila. Okay, bakit daw gano'n? Sabi ni Candy, hindi naman daw lahat ng Pinoy movies gano'n. Pero most may kulang. Kasi nga, alright, ang kadalasan na iniisip ng isang producer ng isang pelikula ay mabawi ang pera niya. So, ang isang style na para mabawi ang pera niya is para magustuhan kaagad ng masa ang pelikula. Ano ba ang gusto ng masa? Yung madaling intindihin, yung hindi na sila mag-iisip pa pag nanonood ng pelikula. Kasi kadalasan talaga yung mga pelikula, ayoko yan kasi hindi ko na intindihan yan eh. Ayoko na mag-isip. Gusto ko lang, ma-enjoy ko lang. So, ganun lang talaga ang gusto nila. So, ano mga enjoyment na movies na ganun? Action movies. Yung mga barilan, habulan, suntukan. Yan. That's on top of their list. Yung mga romantic movies. Yung mga ganyan. So, in other words, basta hindi na sila nag-iisip. Yun ang mas gusto ng masa. Ayan, pag Pinoy kasi, lagi na lang may kinikidnap, pinapatay, hostage taking. Ayan, sabi nga ni Ken. Oo nga. Kaya tuloy, nangyayari na dito yan sa Pilipinas. Ang nalasan, ganun lang. Kasi, nagiging tutumbuhay tuloy. Kasi hindi na pinag-iisipan yun eh, no? Una, pangaraniwan na. Ayan, ganyan. Tapos, yung ganyan, alam mo na kagad na, ito, action to. Ayan. Pero yung magtataka ka, bakit may mga symbolisms na biglang, bakit nakafocus yun? Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Ayaw ng Pinoy na gano'n eh. Pero, later on, I'm sure, matututo na rin ang Pinoy to appreciate. Marami na tayong mga movies. Meron magaganda naman Ito mga independent films are educating the Filipinos in a lot of ways now. Kasi ito mga independent movies sa atin na ngayon which are being acclaimed worldwide. Talagang isabihin, we have been producing these kinds of talents who had been able to come up to parang, at par with international, stature, no? Yung mga the best. Habol kasi nila kita, not quality. Kaya nga, independent films, ang habol niyan, expression lang nila. Wala silang quality dyan na kuminsan iniisip or quantity o yung pera. Basta ang sa kanila ma-express nila yung gusto nila. Pero dun sa expression nila, nakakagawa sila ng magandang mga pelikula. So, nakikita. Kasi kuminsan,
nagsasawa na rin itong mga Europeans o mga Westerns sa kanila yung mga style nila, mga genre nila. Kaya pag nakakita sila ng mga Asian films directed by Asians at iba ang expression, yun, nagiging sa kanila yan, parang bago. Correct. Na-enjoy nila yan. Ayan. Ay, alas 5 na naman. Biglang, gulat naku. siya. Oo, kasi Sige, I Direk, have to go. pagpatuloy mo pa. I have to go. Ayan, direct, natapos ng ating isang oras. So, maraming salamat sa inyo. Albert, paalam ka muna. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at sana may natutunan kayo tungkol sa filmmaking dito sa aming Kamalayan. Hanggang bukas po, yung cinematography naman ang pag-uusapan natin. Ang magandang Kamalayan sa inyo lahat. Hanggang bukas po si Albert. Okay, so ngayon ay ito na ang dakong kung kailan tayo magpapaalam uli. So, sana ay talagang nabibigyan namin kayo ng kaalaman na hindi naman namin kasi kailangan talagang diktahan kayo kung ano dapat ang gawin. Kung hindi, tignan lang ninyo, try lang ninyo sa buhay nyo. Hindi namin sinasabi sundin nyo lahat ng sinasabi namin. So, sana maging ganyan lang ang pananaw nyo sa aming programa. No? So, ito po ang inyong lingkod, Tato Manay, na nagsasabi, isang magandang kamalayan sa inyong lahat. Salamat ulit sa pakikinig, John at G. Bernardo. Ako naman po si Joyce. Maraming salamat po sa inyong pakikinig araw-araw dito sa programa Ang Kamalayan. Hanggang bukas pong muli. The exciting, the thrilling, and scientifically matched cockfights of all time is now at San Lazaro Leisure Park. The Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club invites you to the inaugural Breeders' Festival at the ground floor Turf Club Building, San Lazaro Leisure and Business Park, Carmona, Cavite. The inaugural Breeders' Festival of the Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club. Radio 1, 2, 3. Fontana Dance Showdown. Fontana Dance Showdown. Let's dance. Time to shine. Get up and get your group into the groove. Show your dancing prowess and let them know who's the best. From Luzon, Visayas, and Mindanao. Get ready for the Philippines' best. This is Radio 1, 2, 3. Fontana Dance Showdown. Fontana Dance Showdown. This is brought to you by Fontana Leisure Park Hotel and Casino and DZME 1530. Radio 1, 2, 3. Fontana Dance Showdown. Fontana Dance Showdown. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you.